جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala ashraf salin wa ala alihi wa ashabi ajma'in mabad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa gabi ng pagtatakda o Laylatul Qadar. Alam po natin ang Laylatul Qadar ay lagi nating maririnig. Taon-taon ay lagi nating nakikinggan ang ganitong mga paksa. Ito po ay inuulit-ulit mga kapatid para mapursige po tayo sa paghahanap at pagsusumikap sa pagkuha ng Laylatul Qadar. Kasi nga, ang Laylatul Qadar ay isa sa mga pinakadakilang gabi sa buong taon. Kaya po nagiging mabiyaya ang Ramadan dahil yan sa Laylatul Qadar. Kaya po tayo ay magpursigi. Dapat magano talaga tayo, itulak natin ang ating mga sarili para magdasal, para mag-i'tikaf, para magdikir. Kasi nga, mabiyayang gabi po ang Laylatul Qadar. Katulad sa hadith na an Abi Hurairah, qala Rasulullah SAW, atakum Ramadanu syahrun mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, yuftahu fihi abwabus sama, wa tuglaku fihi abwabul jahim, wa yugallu fihi maradas syayatin lillahi fihi laylatun khairun min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurim. Inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng mensahero ng Allah SAW, darating sa inyo ang Ramadan, mabiyayang buwan na itinalaga sa inyo roon ang pag-aayuno, dahil binubuksan roon ang mga pintuan ng langit at sinisara ang pintuan ng impyerno at nakadena ang mga mapaglabag na mga satanas. Merong gabi roon na para kay Allah na mas mainam pa kaysa 1,000 buwan. Kaya ang sino mang pinagkaitan ng biyaya nito ay talagang pinagkaitan. Isinalaysay ni Nesai at itinama ni Albani. Kaya po mga kapatid sa Islam, ito ang ating pagsusumika para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, umabot na po tayo sa huling yugto ng Ramadan. Umabot na po tayo sa gabi kung saan hinahanap natin ang Laylatul Qadar. Espesyal na gabi na nagaganap lamang tuwing isang taon ng Hijriya. Buwan lamang yan ng Ramadan. Ito po ay panghuling ipangsampung gabi ng buwan ng Ramadan. Kaya po tayo mga Muslim, nababasa lagi natin yan sa Quran. Nababasa natin yan sa Suratul Qadar. Katulad ng sinabi ng Allah, inna anzalnahu fi laylatil qadar wa ma adraka ma laylatul qadar. Laylatul qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kaya itong binabasa natin lagi mga kapatid, sa Quran po ito. At isa sa mga maiksing mga talata ng Quran para masaulo natin, para mabasa natin at maitanim sa ating mga isipan na ang kahalagahan ng Laylatul Qadar. Katulad ng dito sinabi ng Allah mismo, katotohanan, ibinaba namin ito sa gabi ng pagtatakda. At meron na bang nagpahiwatig sa iyo kung ano ang gabi ng pagtatakda?
Ang gabi ng pagtatakda ay mas mainam pa kaysa 1,000 buwan. Nagsisibabaan dito ang mga anghel at ang espiritu o si Jibril sa kapahintulutan ng kanilang Panginoon sa lahat ng utos. Kaya kapayapaan hanggang sa pagsapit ng bukang liwayway. Kaya, tingnan nyo, sa 97, verse 1 hanggang 5, nabanggit talaga ito mga kapatid. Kaya napaganda talaga. Kasi, Laylatul Qadar, gabi ng pagtatakda. Merong matinding katayuan yan na nagaganap sa bawat taon. Na pinapasulat ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng mga tadhana na kanyang itatakda. Kaya sa mga bagay na ito mga kapatid, hinihiwalay ang mga bagay-bagay dito. Kasi ang Quran mga kapatid, ibinaba rin sa gabi ng Ramadan. Katulad din sinabi ng Allah, Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, Inna kunna mundirin, fiha yufraku kullu amrin hakim. Katotohan, ibinaba namin ito sa mabiyayang gabi. Tunay na kami ang mga tagapagbabala. Sa loob nito ay ipinaghihiwalay ang lahat ng bagay na may karunungan. Mababasa po ito sa 44 verse 3 hanggang 4. Kaya itong talata na ito mga kapatid, dito pala nalaman natin sa gabi ng mabiyayang gabi, ibinaba ang Quran. Kaya napakaganda ng mga kasi inuutosan tayo na damihan talaga natin ang paghiling kay Allah. Magdua, magdikir. At isa sa mga pinakamagandang dikir mga kapatid na itinanong na Aisha sa hadith na annaha qal, Ya Rasulullah, ara'aita in waqaftu laylatal qadri ma'adhu qal taqulina Allahumma innaka afuhun tuhibbul afwa fa'fu anni. Inulat ni Aisha radhiyallahu anha na kanyang sinabi, O mensahero ni Allah, sa tingin mo kung inaabutan ko ang Laylatul Qadar, ano kaya ang aking ipapanalangin? Sinabi niya, iyong sasabihin, Allahumma innaka afuhun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, tunay na ikaw ang mapagpaumanhin at minamahal mo po ang pagpapaumanhin. Kaya ipapaumanhin mo po ako, isinalaysay ni Indumadja at itinama ni Albani. Allahu Akbar. Kaya ito mga kapatid, napakagandang dikir to. Napakagandang dua. Ang dua na ito, alam mo kay Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay mapagpaumanhin. Kaya mga kasalanan mo ay matatanggal, mabubura kapag ito laging bukang bibig mo. Lalo na sa Laylatul Qadar, na humihiling ka talaga kay Allah. Kaya sa mga kababaihan, lalo na kapag sila'y may regla, magdikir lang, gumising. Magdikir, hindi na kailangan magsala kung may mga regla sila. Magdikir sila, damihan nila. Ito, dikir ito, Allahumma innaka afuhun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yun, isa sa mga pinamagandang banggitin yan ng mga kababaihan. Kasi nga, turo mismo ng mahal nating propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang asawa na si Aisha. Kaya sa Quran na mga kapatid, ang Quran, alam naman natin, ibinaba yan sa buwan ng Ramadan. Katulad ng sinabi ng Allah, Shahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ang sinabi niya sa 2 verse 185, ang buwan ng Ramadan na kung saan ibinaba roon ang Quran bilang gabay para sa sangkatauhan at mga patunay mula sa patnubay at pamantayan. Kaya dyan, ano natin Kasi nga, ang Quran binaba sa Laylatul Qadar mga kapatid. Kaya napakaganda talaga. Kaya napaka pinahalaghan talaga ng Islam ang ganong araw. At inutusan tayo sa pagsasamba. Kailangan iano mo talagang buhay mo dyan. Iano mo talaga, bigyan mo talaga ng oras sa pagsusumikap. Kasi nga napakatindi ng
sinabi sa hadith dito an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang nag-ayuno sa Ramadan na may pananampalataya at pag-asam, patawarin sa kanyang anumang nakalipas mula sa kanyang kasalanan, at ang sino mang tumindig para sa pagdarasal ng Lailatul Qadar ay na may pananampalataya at pag-asam, patawarin sa kanyang anumang nakalipas mula sa kanyang kasalanan. Isinalay sa Bukhari at Muslim. Kaya tignan niyo mga kapatid, sa pagsusumikap mo sa pag-aayuno, pagsusumikap mo sa Lailatul Qadar, sa pagsasala mo dyan, tumindig ka, na mayroon kang pananampalataya at pag-asam ng mga gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pinangakuan ka ng mahal nating Propeta Salam na patawarin ang iyong mga kasalanan. Kaya po ganun po tayo, lalo na sa Lailatul Qadar. Kaya tingnan nyo sa Ramadan, sa una, mapapansin mo mga tao na bugso-bugso sila sa masjid, punong-puno ang mga masjid. Pero bandang huli, wala na. Hindi ganun. Kaya sa Islam, tignan nyo sa pagsasanay natin, sa itinuturo ng Ramadan, dapat mula simula hanggang katapusan sa Lailatul Qadar. Dapat tumayo ka na mayroon kang pananampalataya at pag-asam. Kaya sa Islam, ini-encourage talaga tayo na kailangan na meron tayong malakas na pananampalataya. Ano pa? At meron tayong hinahangad. Meron tayong inaasam. Kasi nga, lahat ng bagay ay mayroong kabayaran. Wala namang silbi kapag naggagawa ka lang, nagtatrabaho ka, wala man lang kapalit. Di ba? Walang silbi. Baka mamatahin ka pa ng mga tao, anong ginagawa mo? Nagsasamba ka, wala ka namang pagpapala, wala namang balik sa'yo. Pero si Islam di ganun. Inuutusan talaga tayo. Nagagawa tayo ng mga bagay na mayroong pag-asam, mayroong kang hinahangad, na mayroong kapalit si Allah subhanahu wa ta'ala. Yun, isa sa mga kapalit ng Allah, ay ang papatawarin ang iyong mga kasalanan. Allahu Akbar. Opo mga kapatid, tayo po ay nagkakasala. Wala namang perpekto na tao na bubuhay. Lahat nagkakasala. Ngunit, dahil sa awa ng Allah, dahil sa kanyang habag, ay kaya kanyang patawarin basta gawin mo lang ang kanyang mga tinuturo. At isa sa mga turo nito, ito ang turo. Kaya pasalamat tayo sa Islam. Tinuturuan tayo kung paano alisin ang mga kasalanan. Hindi katulad sa ibang reliyon. Subhanallah, nagsusumikap sila. Pero wala namang utos. Wala namang kakasaad sa kanilang batayan. Alhamdulillah sa Islam, hindi ganun. Magawa ka, dapat nasa tama. Dapat nakasulat. O kaya sinabi ng mahal nating Propeta Muhammad Sallam. Kaya sa pag-aayuno sa Ramadan at pagsala sa Lailatul Qadar, yun po ay pagtanggal ng mga kasalanan. Ang mga nakaraan ng mga kasalanan, mga nakalipas na kasalanan ay kaya palang burahin ng mga ganitong mga pagsamba. Kaya ganun po tayo sa pagsusumikap, sa pagsamba. Kaya sunnah nga ang mag-iktikaf, lalo na sa mga huling 10 ng Ramadan. Nagsasala tayo ng tahajjud. Kasi nga, ganun po tayo magsumikap. Ginagaya natin kasi Propeta Salam. Katulad na lumanggit sa hadith. Al-Aisha radhiyallahu anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya laylah wa aykada ahlah. Inulat niya Aisha radhiyallahu anha na sinabi ng Propeta Salam, na dati Propeta Salam, kapag sumapit ang pang-10 ng Ramadan, ay hinihigpitan niya ang kanyang sinturon at binuhay niya ang gabi at ginising ang kanyang pamilya. Isinalay sa Bukhari at Muslim. Tingnan niyo mga kapatid, hinihigpitan niya ang kanyang sinturon. Ibig sabihin, tatayo siya, magsala siya. Kasi gano'n naman ang buhay dati, napakasimple lang.
At binubuhay ang gabi. Ibig sabihin, hindi siya natutulog. Gising siya. At ginigising niya rin ang kanyang pamilya. Siyempre naman, kapag natutulog sila, hindi niya pinapabayaan. Ganon dapat tayo sa pagdidisiplina sa ating mga pamilya, mga kapatid. Huwag mo suluhin ang reliyong Islam. Dapat gisingin mo. Lalo na Laylatul Qadar. Dapat iano mo sila, gising na kayo, magsala tayo, anak, gising na kayo, mahal, gising na kayo. Ganon po talaga. Ganon ang turo ng Islam. Dapat marunong tayo magdisiplina. Isa sa magdisiplina yun, paggising para magtahajjud, para magsala. Huwag tayong pabaya. Huwag tulog lang ng tulog. Huwag nating ipagkait sa ating mga sarili ang Laylatul Qadar. Alam naman natin, Laylatul Qadar, khairun min alfi shahr. Ang gabi ng pagtatakda o Laylatul Qadar ay mas mainam pa kaysa isang libong buwan. Tingnan nyo, 1,000 buwan. Ganon ang pagpapala ng Allah kapag ikaw nakapagsala dyan, kapag ikaw nakagawa ng kabutihan dyan, kapag ikaw nakapagdikir dyan. Khairun min alfi shahr. 1,000 buwan talaga ang kapalit. Kung taon yan, 83.33 na taon, subhanallah. Ganun na ganun ang reward ng Allah. Kasi nga, dati ang mga tao, mga kapatid, ay mahaba ang kanilang mga edad. Kaya, katulad na kay Propeta Nuh, sa da'wa niya na 950 years lang. Tingnan nyo, haba ng edad nila. Tapos sila palasamba rin. Sila po ay mapagpatira pa rin. Sila rin ay mga mapagyuko rin, mapag-ayuno rin. Ganun din, ginagawa na katulad natin, pero mahaba kanilang edad. Dahil sa habag ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahit tayo sa nasyon ng mahal nating propeta, ay maiksi ang ating mga edad. Pero maabot mo ang kanilang mga reward. Maabot mo sila, kapatid. Dahil yan sa Laylatul Qadar. Maabot mo, Allahu Akbar. Kaya napakatindi ng reward ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maabot mo sila. Kaya kung example, ang edad mo hanggang 40 years old, 50 years old, 60 years old, kung i-times mo yan, bawat isang taon, 83.3, subhanallah, maabot mo talagang kanilang mga pagsamba. Ganun ang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kinuha man lang ang buhay mo, meron naman siyang ipinalit. Mahaba nga ka ng edad, pero sa atin, sa panahon natin, pinahaba naman ang pagsamba. Yun po, makikita mo lang yan sa Laylatul Qadar. Kaya, mayroon ng hadith dito si Aisha, anna Rasulullah SAW, قال تحروا ليلة القدر في الوتر من الأشهر الأواخر من رمضان. Sinabi dito na inulat ni Aisha na sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, hanapin ang gabi ng pagtatakda sa butal na araw ng panghuling 10 ng Ramadan. Isinalaysay ni Bukhari. Kaya kapag ikaw isa sa mga naghahanap ng Laylatul Qadar, napaka-laki ng pagkakataon, makikita mo yan sa mga butal na mga bilang, example sa mga 21, 23, 25, 27, 29, yan, mga butal na araw yun, isa sa mga yun halos lumalabas ang Laylatul Qadar. Ngunit sa Prophet Salam, hindi siya ganun, hindi lang siya lumalabas sa ganitong mga bilang ng araw, mga bilang ng gabi. Pagkos kinatapos niya talaga ang 10 araw sa huling 10 ng Ramadan. Ganon din dapat gayahin natin ang mahal natin Propeta Salam. Dapat mo talaga kung ibigay mo na ng lahat-lahat sa paghahanap ng Laylatul Qadar. Allahu Akbar. Kaya ganon po tayo sa mga Muslim. Ginagaya natin ang mahal natin Propeta Salam.
Kasi nga, ang mahal natin Propeta Salam, kapag siya at ginagaya, ay minamahal talaga natin ang Propeta Muhammad Salam. Minamahal din natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minamahal natin ang reliyon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minamahal natin ang kapamaraanan na itinuro ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin. Katulad ng sinabi ng Allah, Kul in kuntum tuhibbunallah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Sabihin mo, kung minamahal ninyo si Allah, sundin ninyo ako para mahalin kayo ng Allah. Allahu Akbar. Kaya ganun na ganun mga kapatid. Ganun ang natin sa Laylatul Qadar. Tinitignan natin, binabasa natin kung anong ginagawa ng Propeta Salam. Binabasa natin ang hadith. Kung paano niya sinasabuhay ang kanyang buhay sa panahon na merong Laylatul Qadar. Kaya, alhamdulillah, mayroong mga nabanggit na mga hadith, mga kapatid, na ang Laylatul Qadar, may mga palatandaan na inulat ni Ubay bin Ka'ab, na mayroong nagsabi sa kanya na si Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu na nagsasabi, ang sino mang tumindig at natamaan ng Laylatul Qadar, kaya sinabi ni Ubay, sumpa man sa Allah na yaong walang Diyos maliban sa Kanya. Katotohanan, ito ay talagang nasa Ramadan, habang siya ay nanunumpa ng walang pag-aalinlangan. Sumpa man kay Allah. Katotohanan, nalalaman ko kung anong gabi iyon. Iyon ang gabi kung saan inutos ito ng mensahero sallallahu alaihi wasallam nang magdasal dito. Ito ay gabi ng 27 umaga. At ang tanda nito ay pagsisikat ang araw sa umaga ng araw na iyon na puti na walang sinag. Sinalaysay ni Muslim. Tingnan nyo, puti na walang sinag ang araw. Yun, isa sa mga palatandaan yun ng Laylatul Qadar. Allahu Akbar. Kaya, alhamdulillah, kapag ikaw nagsasala ng Fajr tapos nakita mong ganun na ang araw, puti siya na walang sinag, pasalamat ka, nakapagsala ka sa Laylatul Qadar. Kaya yun, mayroon pang isang hadith dito na inulat ni Ibnu Abbas na sinabi ng mensahero ng Allah SAW, ang isang maaliwalas na gabi, maliwanag, hindi mainit at malamig, ang araw doon ay nagiging mahinang pula sa umaga nito, isinalaysay ni Tayalisi at itinama ni Albani. Tingnan nyo, gabi, maaliwalas na gabi, tahimik, maliwanag din. Hindi naman mainit ni malamig, yun din, mga palatandaan din. Pagkasikat ng araw, mahinang pula lang siya. Hindi naman, parang sikat na, karaniwang araw. Kaya yun, isa sa mga gabi, ganun ang mga tanda ng mga Laylatul Qadar, mga kapatid. Itinakda yan ng Allah na siya po ang makapangyarihan sa lahat. Itinadhana ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa buong taon, isinulat roon ang mabubuhay at mga namamatay. Kaya ang pagligtas, mga kapatid, isa sa mga kaya ayun ang natin, mga kapatid. Inshallah, sana meron kayong napulutang aral. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.